May isang pangyayari noong nakaraang undas na hanggang ngayon ay nagpapagulo pa rin sa isip ko. Hindi ko kasi alam kung namalikmata lang ba ako roon o sadyang may mga kaluluwang ligaw na nagagawang magpakita sa mga ordinaryong tao gaya ko. Ako po si Terry at ang kwento ko po tungkol doon ang gusto kong i-share sa mga listeners mo, Sir Neb. Undas ng nakaraang taon, dalawa na lang kami ng kapatid ko ng sumunod na araw dahil nauna nang dumalaw yung ibang kapamilya namin noong araw mismo ng undas. Past 4 PM nang dumating kami at kagaya ng inaasahan, matao pa rin naman pero hindi na kasing dami pag araw talaga ng undas. Nagtulos agad ako ng kandila at inayos yung bulaklak na dala ko. Habang yung kapatid ko naman ay abala agad sa pagsiselfie at pagbivideo sa paligid. Nagsimula na akong tahimik na ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga mahal namin sa buhay na magkakatabi lang naman doon ng mga nicho. Pagkatapos ay nagmuni-muni na ako. Halos magdadalawang oras na kami doon. Saktong malapit na ding maubos yung mga dala kong kandila. Kaya naghahanda na rin kami noon sa pag-uwi. Kinuha ko sa nakasukbit kong sling bag yung dala kong compact face powder, pati na rin yung lipstick. At nagsimula na akong mag-retouch. Kasalukuyan akong nagsasalamin noon. Medyo malapit ng dumilim dahil mag-aalas 6 na. Kaya inikot-ikot ko yung hawak kong salamin para humanap ng anggulo kung saan medyo maliwanag ko pang makikita ng mabuti yung mukha ko. Nakatutok ako sa salamin nung may mahagip yung mata ko mula sa likod ko. Para kasing may nakatingin sa akin mula sa likod. Mula sa salamin ay kita ko yung grupo ng mga tao sa tapat ng isang puntod, hindi kalayuan sa amin. Isa sa kanila ay babaeng nakaitim. Nakatayo lang sa ilalim ng puno at nakatingin sa akin. Actually, hindi ko sigurado kung sa akin nga ba talaga nakatingin. Dahan-dahan akong lumingon para tignan. Nandoon yung grupo ng mga tao, pero wala naman yung babaeng nakatayo na nakatingin sa akin. Sa isip ko, ang bilis naman mawala nun. Nagkibit balikat ako at tinuloy yung pagpapahid ng lipstick. Pero nung humarap ako sa maliit na salamin, ay nakita ko uli siyang nakatayo sa ilalim ng puno at nakatingin pa rin sa gawi ko. Kaya pabigla akong lumingon. Pero Sir Neb, kagaya ng una ay wala namang taong nakatayo doon. Nagpalinga-linga ako para hanapin kung saan napunta yung babae. Pero wala akong makita na babaeng kagaya man lang ng suot niya. Kinabahan ako pero hindi ako nagpadala. Gusto kong makasiguro. Ginalaw-galaw ko yung salamin sa gawi na yon. At nang hindi ko na nga makita yung babae mula sa salamin, ay nakahinga ako ng maluwag. Isang sulyap na lang sana sa salamin kung pantay ba yung naipahid kong pulbos at isasara ko na sana yon. Nung sa pagtingin ko dito ay magulat ako dahil nahagip ko na naman yung babae. Pero wala na siya sa ilalim ng puno. Nasa ilang hakbang na lang siya mula sa kinauupuan ko. Kaya biglang lingon na naman ako. Pero pinanlamigan ako ng katawan. Nung paglingon ko ay wala naman siya dun. Napatingin ako sa paligid. May kanya-kanyang pinagkakaabalahan yung mga tao doon. Pati na yung kapatid kong busy sa kaka-cellphone niya. Nagsisimula na akong makaramdam ng sobrang takot. Pero nilakasan ko yung loob ko. Total naman ay maraming tao sa paligid. Wala naman sigurong mangyayari sa amin doon. Muli akong humarap sa salamin kahit na nanginginig yung kamay ko sa nerbiyos. Nandoon at nakatayo nga yung nakaitim na babae sa likod ko. Sa bawat tingin ko sa salamin ay palapit siya ng palapit at patindi rin ng patindi ang nararamdaman kong kaba. Titig na titig siya sa akin. Pilit kong iniwasan ng tingin yung mukha niya at imbes ay tinatandaan kong mabuti kung saan siya eksaktong nakatayo. Nung makumpirma kong nakatayo siya sa tabi ng isang matandang lalaking may hawak na tungkod, ay mabilis ang naging paglingon ko.
nandoon yung matandang lalaking may tungkod. Pero wala talaga yung babaeng nakaitim. Hindi na komportable yung pakiramdam ko nun. Doon na ako napansin ng kapatid ko. Tinanong niya ako kung anong nangyayari sa akin. Tinanong ko din siya kung may nakikita ba siyang babaeng nakabistidang itim sa likod ko. Pero wala naman daw babaeng nakaitim doon, kundi yung matandang may tungkod lang. Lalo na akong pinanlabigan ng katawan sa takot, kaya dali-dali ko na siyang inayang umuwi. Isang mabilis na tingin sana sa salamin bago ko tuluyang isara yon. Pero bigla akong napatili sa gulat dahil nasa likod ko na talaga yung babae. Nagulat din yung kapatid ko, maging yung mga tao sa paligid namin. Napatayo ako bigla at hinila ko na yung kamay ng kapatid ko. Tumakbo kami palayo sa lugar na yon. Hindi ko na nahintay na tuluyang maupos yung mga kandila at makapagpaalam sa mga yumaong dinalaw namin doon. Nung makarating sa gate ay sapilitan akong pinahinto ng kapatid ko. Nakagaya ko ay hinihingal na din dahil sa pagtakbo namin. Sinabi ko sa kanya na sa bahay ko na lang ikukwento dahil gusto ko na talagang makaalis sa lugar na yon. Kinikilabutan ako sa nakita kong babae sa salamin at nung mapatingin ako sa kamay ko na hawak pa rin yung salamin ay agad ko yung naitapon. Magandang araw sa iyo, Sir Neb. Ako po si Eva. Share ko lang din po yung naging karanasan ko nung araw ng mga patay nung dumalaw ako sa asawa ko sa sementeryo. Kasama ko noon yung anak kong si Xander. 3 years old pa lang siya. Hapon nang dumating kami. Hindi ganun kadami yung tao. Siguro dahil umulan ng umaga hanggang nung bago kami pumunta doon. Sa hanay ng puntod ng asawa ko, iilan lang yung may dalaw. Magkakalayo pa. Matapos ko ngang makapag-alay ng bulaklak, masindihan yung mga kandila at makapagdasal, ay nilibang ko na yung sarili ko sa pagsiselfone habang yung anak ko namang si Xander ay naglalaro sa tabi ko. Maya-maya ay nag-aya siya na bumili ng ice cream na nadaanan namin sa gate. Medyo nag-alangan ako kasi ayoko sanang iwan na may malaki pang kandilang nakasindi. Kasi madaming mga bata doon ang nangunguha ng mga kandila kahit na nakatulos pa. Pero magwawala na naman sigurado yung anak ko pag hindi ko siya pinagbigyan. Kaya wala akong nagawa kundi ibili na lang siya. Nung pabalik na kami, malayo pa lang ay natanaw ko na yung ilang mga bata na may dalang plastik na palapit na sa puntod ng asawa ko. Nagmamadali ako sa paglakad para masaway ko sila. Pero bago pa nila madampot yung mga kandila, bigla na lang nagpulasan yung mga ito. Nagtaka ako dahil hindi ko pa naman sila nalapitan at wala namang nakatingin doon ng mga tao para masaway sila. Hinayaan ko na lang. Ang importante ay hindi nila nakuha yung mga kandila. Muli akong bumalik sa panonood sa cellphone habang si Xander ay ine-enjoy yung ice cream niya. Nung maubos ay yung baon naman naming hotdog ang kinain niya. Maya-maya ay napansin ko na nagsasalita siya na parang may kinakausap. Nakaunat yung kamay niya na may hawak na hotdog na para bang meron siyang inaalok. Nasundan ko ng tingin ang tinitignan niya at inaabutan ng pagkain. Wala naman akong nakitang tao na nakatingin sa kanya dahil bukod sa malayo-layo nga ang pagitan namin sa iba pang dalaw, ay may kanya-kanyang ginagawa yung mga yon. Binaba ko yung kamay ni Xander at tinanong ko siya kung sino yung inaalok niya ng pagkain. Tapos Sir Neb, tumuro siya sa bandang likuran ko. Pero wala namang tao, kaya medyo natakot na ako at sinaway ko na lang siya. Sanay naman ako na laging naglalaro at nagsasalita mag-isa yung anak ko. Palibhasa kasi ay wala naman siya talagang kalaro dahil nag-iisa lang siyang anak namin. Dadalawa lang kami sa bahay. Pero iba sa pagkakataong yon dahil nasa sementeryo kami. Pero sige pa din siya sa pagsasalita at pagtawa. Tapos ay tumatakbo na siya na parang may humahabol sa kanya.
Kahit alam kong gano'n naman talaga minsan ang mga bata, ay hindi ko pa rin maiwasang hindi makaramdam ng takot. Pinigilan ko siya at puwersahang kinalong. Tinakot ko siya na kukunin siya ng mumu kapag hindi siya tumigil sa pagtakbo. Kalong ko na nga siya ay hindi pa rin siya tumitigil sa pilit niyang pagtawa habang nakatingin sa likod ko. Nung mga oras na yon ay biglang umihip yung malakas na hangin. Pero yung lamig ng hangin parang naiwan sa likod ko. Lamig na hindi ko maintindihan at nagpapatayo ng balahibo ko. Nawalan ng sindi yung mga kandila dahil sa lakas ng hangin. Nagbabanta na naman yata yung ulan noon. Habang sinisindihan ko yung mga kandila ay napatingin ako sa katabi ng puntod ng asawa ko. Matagal nang walang nakikitang dumadalaw doon. Pero ngayon ay mukhang may dumalaw nung wala pa kami. Dahil sa mga kandilang halatang bagong lagay lang. At malamang ay namatay din sa lakas ng hangin. Malalaki pa yung mga kandila at sayang naman kung kukunin lang ng mga bata. Kaya naisip kong sindihan din. Nung nandoon na ako para sindihan yung mga ito, nagulat ako. Dahil may sindi na silang lahat. Nagpalinga-linga ako para tignan kung may ibang tao sa tabi namin na nagsindi nun. Pero walang ibang tao. Nanlaki yung ulo ko at napaatras bigla. Paano nangyari yun? Gayong kitang-kita ko na walang sindi lahat at nahirapan nga ako dahil malakas yung hangin. Kinikilabutan na talaga ako kaya nagpasya kung umuwi na lang kami. Inaayos ko na yung mga daladala namin at hinawakan ko na si Xander. Pero binawi niya yung kamay niya at kinaway ito sabay sabi ng babay. Ginawa niya yun sa gawin ng mga kandila. Nanlalaki na talaga yung ulo ko noon at sinabihan ko siya na tumigil dahil wala namang tao. Sinagot niya ako, magpapaalam lang daw siya doon sa lolo. Lalo nang nagtayuan yung balahibo ko, Sir Neb. Tinanong ko siya kung sinong lolo. Medyo lumapit siya sa katabing puntod. Sabay turo sa litrato na nakadikit sa lapida. Yun daw si lolo. Sabay turo uli sa batong upuan. Hindi ko na kinaya at sa takot ko ay bigla ko siyang binuhat at nagtatakbo na palayo doon. Nanginginig ako sa takot. Mula noon, hindi ko na sinama yung anak ko sa puntod ng tatay niya. Kung sino man yung nakita ng anak ko, kahit pa wala naman siyang masamang intensyon, hindi ko nagugustuhing maulit pa. Magandang araw po, Boss Neb. Ako po si Poleng. Ibabahagi ko lang po sa inyo ang naging karanasan ko sa school namin dati. Naalala ko lang ito dahil sa nakita kong larawan sa social media, kaya naisip ko rin pong i-share sa inyo. Nitong nakaraang araw lang po kasi, ay may nakita akong picture na kumakalat sa Facebook. Larawan po ng isang hindi matukoy na babaeng nakatakip ang mahabang buhok sa mukha niya. Nakasilip sa ika-4 na palapag ng gusali ng paaralan ko dati. Nagulat po ako dahil nakuhanan nila yon at naniniwala po ako na totoo yun. Biglang bumalik sa isip ko yung sarili kong karanasan sa eskwelahan na yon. Simula elementary ay doon na po kasi ako nag-aaral at minsan na ring nagparamdam at nagpakita sa akin yung babaeng nasa larawan. Naalala ko magbabanyo po ako noon. May natanaw akong babae na papasok sa banyo. Mahaba yung buhok niya at naka-uniforme rin ng tulad sa akin. Kaya napanatag ako na may makakasabay naman pala ako sa banyo. Takot kasi talaga akong magbanyo mag-isa kahit wala naman akong nakikitang multo. Natatakot lang ako dahil sa mga kwento-kwentong naririnig ko tungkol sa mga multo sa paaralan namin. Nagkataon na may klase kami. Nung makaramdam ako na nasi-CR ako. Pag ganoon, isa lang ang pinapayagan. Hindi ka pwede magpasama o mang-istorbo ng kaklase mo. Kaya napilitan akong pumunta sa banyo ng mag-isa. Pagpasok ko sa banyo,
Hinanap ko agad yung estudyanteng nakita kong papasok. Pero hindi ko siya nakita. Kaya nagtataka ako. Imposible namang makalabas siya agad. Papasok na sana ako sa isa sa mga cubicles. Bahagya kasing nakabukas. Pero may nakita akong paa ng estudyante. Kaya hindi na ako pumasok doon. Nakahinga ako ng maluwag dahil naisip ko nandoon pala yung estudyanteng nakita ko kanina. Nagsalita na lang ako na isara niya yung pinto pag nagbabanyo siya para alam na may tao. At isa pa para hindi siya masilipan kung sakali man na biglang may lalaking pumasok. Hindi naman siya sumagot. Yung ibang inidoro kasi nung araw na yon ay nagkataong puro barado. Kaya ayoko yung gamitin. Naiinis na nga ako dahil lang tagal-tagal ng babae. Halos 4 na minuto na akong naghihintay roon. Ginawa ko na lahat ng paraan para malaman niya na naghihintay ako. Naroong kinatok ko na siya, kinausap, sumipol-sipol pa ako. Pero baliwala. Nasa isip ko ay dumudumi siguro, kaya ang tagal-tagal niya. Natulala na ako sa kakahintay nung biglang may gumulat sa akin. Yung kaklase kong si Nika. Sinundan niya na raw ako dahil lang tagal-tagal ko na raw nagbabanyo, kaya nag-alala na siya. Binulong ko sa kanya yung rason kung bakit ako natatagalan habang namimilipit pa rin ako sa kakapigil ng ihi ko. Nagtataka siya. Binuksan niya yung pintong kanina ko pa gustong buksan. Pagbukas niya, walang tao, Sir Neb. Takang-taka ako noon. Pinipilit ko sa kanya na may estudyante roon kanina pa dahil nakita ko nga na may pumasok. Tapos nakita ko pa yung mga paa niya, pati na rin yung sapatos. Hindi ko alam kung paano yun nangyari. Parang ayoko na tuloy magbanyo. Kaso ihing-ihi na talaga ako. Sabi ko kay Nika, wag niya akong iiwan doon. Nagbanyo na ako at pagkalabas namin ay may kinuwento sa akin si Nika. May nagpaparamdam daw talaga sa banyo ng mga babae. Maski raw siya ay nakaranas na rin. Pati yung iba naming kaklase. Pero walang makatukoy kung sino yon. Hula nila ay dating estudyante roon. Hello po, Sir Neb. Ako po si Rose. May kwento po ako ng kababalaghan na nangyari sa akin sa paaralan namin. High school lang ako noon. Araw ng Biyernes. Nasa eskwelahan ako. Meron kaming group activity sa TLE subject. Magluluto kami ng sinigang para sa project namin. Kanya-kanya kami ng tokang gagawin. Ako ang napatoka sa paghahanda ng mga gagamitin naming mga sangkap. Pumunta na ako sa hugasan ng kamay para hugasan yung mga gulay na gagamitin namin. Habang hinuhugasan ko yung mga gabi, ay natabig ko yung sibuyas. Nahulog yun at gumulong. Yumuko ako. Pupulutin ko sana. Pero hindi ko makita kung saan gumulong. Tinawag ko yung isa sa mga kagrupo ko at nakisuyo ako na tulungan akong hanapin yung mga nalaglag na sibuyas. Hindi ko kasi makita kung saan yun gumulong. Tinulungan naman ako ni JV. Kaso hindi rin niya makita. Iniangat na niya yung mga bangko at sinilip na din yung ilalim ng mesa. Sabi ko sige, ako na lang yung maghahanap. Tatapusin ko lang muna yung paghuhugas ng mga gulay. Nung matapos ko na yung hugasan, biglang may nagpatong ng bawang sa lababo. Rinig ko yung pagtakbo nito palayo habang tumatawa. Yung tawa niya ay parang sa bata. Nagtaka ako kasi wala namang bata sa grupo namin at hindi rin pwedeng pumasok yung bata sa room na yon ng TLE. Nilingon ko yun para malaman kung sino. Pero paglingon ko, wala naman akong nakita. Kaya takang-taka ako. Ang tanging nakita ko lang noon sa kanya ay yung kamay niya hanggang braso dahil nga dun sa paglapag niya ng bawang. Ang dusing nga nung itsura. Marumi na parang itim na yung balat niya. Sigurado ako na kamay yun ng isang bata. Naramdaman ko yung takot noon. Kaya nagmamadali na akong pumunta sa mga kagrupo ko. Kinuwento ko sa 2 kong kaibigan yung nangyari. Pinagtatawanan pa nila ako at inaasar
dahil hindi sila naniniwala sa akin. Pero yung dalawa pa sa kagrupo namin na hindi ko mga kaibigan ay sumingit sa usapan at sabi nila naniniwala raw sila sa akin dahil nakaranas din sila ng kakaibang pangyayari na sangkot ang hindi nila nakikilalang bata. Sa tingin nila ay multo na lang ito. Si Ella raw po ay nakakita ng batang tumatakbo sa salamin ng banyo na nasa ibaba ng building. Kaya hindi na siya nagbabanyo doon kapag walang kasama. Si Melly naman ay kinwento niya sa amin na parang may sumusunod sa kanya noong uwian. Pero pag lumilingon siya ay wala namang tao. Panggabi po kasi kami at isa po siya sa mga cleaners nung araw na yon. Tumakbo na nga raw siya noon hanggang gate. Wala na kasi siyang makakasabay dahil mabagal siyang mag-ayos ng mga gamit pa uwi. Kaya mula raw noon, lagi na siyang nagmamadali kapag uwian na dahil baka maiwanan na naman siya at ang makasabay na naman niya ay yung multo ng bata. Doon ko lang talaga nalaman na marami na pala talagang kwento tungkol sa batang yon. Actually, pati nga mga teachers ay meron na ring mga karanasan tungkol sa batang yon. Sabi nila, posible raw na yung namatay na anak ng janitor yung batang nagmumulto. Dati raw kasi ay palaging sinasama ng tatay niya yon sa school. Kaso bigla na lang siyang nagkasakit. Wala namang pampagamot yung tatay kaya sa kasamaang palad ay namatay yung bata. Buti na lang Sir Neb at last school year na namin yon sa paaralan. Kaya hindi na kami pagpapakitaan o pagpaparamdaman ng batang multo. Pero nung malaman ko nga yung tungkol sa kwento ng anak ng janitor, napalitan din naman ng awa yung takot na naramdaman ko. Ako po si Chelsea Bosneb. Natatandaan ko po nung high school ako, sobrang hirap po ng buhay namin. Muntik na akong mapahinto sa pag-aaral dahil kahit pambaon ay hindi maibigay sa akin ni nanay. Maaga kasing kinuha ni Lord sa amin ang tatay ko. Tapos 5 pa kaming magkakapatid at ako ang panganay. Si nanay ay naglalabada lang kung sino sa mga kapitbahay namin ang gustong magpalaba sa kanya. Boss Neb, ayoko pong mahinto sa pag-aaral. Kaya nakiusap ako kay nanay na mag-a-apply ako sa library ng school namin. Nalaman ko na naghahanap yung librarian namin ng makakasama sa library dahil maraming bagong dating na aklat na kailangang ayusin. Nung una ayaw niya pong pumayag kasi ayaw niya daw na mahirapan ako. Pero napilit ko rin siya kalaunan. Isa pa ay dun lang naman ako sa loob ng school. Kaya hindi naman talaga delikado yung trabaho. Unang araw ko sa silid aklatan, tapos na yung klase ko. Kaya nagpunta na ako roon. Tinuruan ako ni Mrs. Gonzales ng mga dapat kong gawin. Kasalukuyan kong sinasalansan yung mga aklat nang bigla akong hawakan ni Mrs. Gonzales sa braso. Nahihirapan siyang huminga at pinaabot niya sa akin yung tubigan niya na nakapatong sa ibabaw ng table. Dali-dali ko naman yung inabot sa kanya. Nung nakainom na siya ay medyo umayos na yung paghinga niya. Kinabukasan pagpasok ko ay nakita ko siyang nakaupo sa table. Nag-good afternoon pa ako sa kanya. Pero hindi niya ako tinignan man lang. Naisip ko baka busy kaya dumiretso na ako sa gawain ko. Nilinis ko yung mga aklat na nakahanay doon sa may rack. Habang nililinis ko yun, ay nakita ko sa pagitan ng mga rack si Mrs. Gonzales na nakatayo. Siguro may hinahanap siyang libro. Pagbaling ko naman sa kaliwang side, ay nandoon din siya. Kaya napa-second look ako. Paano siya mapupunta ron? Gayong kakikita ko pa lang sa kanya na nasa bandang kanan. Tapos humarap lang ako sa kaliwa ay nandun na agad siya. Pinuntahan ko yung kabilang side para matiyak na si Mrs. Gonzales nga yun. Nung tignan ko, Sir Neb, siya nga talaga. Nakita kong nakatalikod pero alam kong siya yun. Doon naman ako sa kanang bahagi nagpunta. Ganun na lang yung panlalaki ng ulo ko nung makita ko na nandoon si Mrs. Gonzales. Nakatagilid naman at may hawak ding libro.
Sa takot ko ay nabitawan ko yung nililinis kong aklat. Tumakbo ako papunta sa pintuan. Pero Sir Neb, natigilan ako nung makita ko sa sulok ng mata ko si Mrs. Gonzales na nakaupo pa rin sa table niya tulad nung dinatnan ko siya kanina. Sa wakas ay nagsalita na yung nakaupong si Mrs. Gonzales. Binaba niya yung salamin niya at tinignan ako. Tinanong kung saan ako pupunta at bakit ako namumutla. Hindi na ako nagkaila. Sinabi ko kung bakit. Namilog yung mga mata ni Mrs. Gonzales. Hindi siya makapaniwala. Tumayo siya para patunayan kung nagsasabi ako ng totoo. Pero tulad ng inaasahan ko, wala na siyang nakita. Kaming dalawa lang ang nasa library nung oras na yon. Iginiit sa akin ni Mrs. Gonzales na mula nung dinatnan ko siya ay hindi pa siya tumatayo sa table niya. Kaya imposibleng nakita ko siya sa iba't ibang parte ng library. Hindi ko po alam, Sir Neb, kung bakit ko yun naranasan. Kung anong klaseng multo po ang nakita ko o kung multo ba talaga yun. Basta nakita ko si Mrs. Gonzales sa iba't ibang parte ng library. Nanginginig ako sa takot kaya pinainom niya ako ng tubig. Sabi niya wag ko na lang daw ikukwento sa iba ang naranasan ko kasi baka daw katakutan ng mga estudyante yung library at wala nang pumasok doon para magbasa. Ilang sandali lang at nagdatingan na yung mga estudyanteng magbabasa at manghihiram ng aklat sa library. Yun pa kasi talaga ang uso noon kasi nga wala pang Google o internet. Ako naman nanahimik lang ako. Sinunod ko yung pakiusap ni Mrs. Gonzales na wag na yung ipagsabi. Pero hindi ko na rin tinuloy yung pagpa-part-time job ko doon. Naghanap na lang ako ng ibang trabaho na makakatulong sa pag-aaral ko. Madali naman ako nakahanap. Isang teacher din ang tumulong sa akin na makapagtrabaho sa karinderya ng nanay niya tuwing gabi. Tagahugas ng pinggan at mga ginamit na kaldero sa pagluluto. Sir Neb, makaraan lang po ang ilang araw ay nabalitaan ko na inatake sa puso si Mrs. Gonzales. Napaisip tuloy ako kung may kaugnayan ang naranasan ko sa library sa biglaang pagkamatay niya. Kasi 'di ba ang sabi, delikado raw na makita ang doppelganger ng isang tao kasi kadalasan ay nangangahulugan yon ng kamatayan.